Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pagninilay-nilay at pag-aaral sa Ebanghelyo sa darating na linggo dito sa ating programang Sa Isang Tasa at Salita. Sana po kayo nasa mabuting kalagayan. Patuloy po natin ipagdasal ang mga nangangailangan ng ating panalangin. Ang ating pong pagninilay-nilayan sa araw na ito ay ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 6, versikulo 1 hanggang 6. Ito po ay ating babasahin at maririnig sa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Muli, hingin natin ang pamamatnubay na banal na Espiritu ng Diyos. Sabay-sabay po nating dasalin. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha at sa gayo'y mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan, at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ng kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nagtanungan sila. Saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong pinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila naniwala sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang ng lahat, maliban ang kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at ng kanyang pamilya. Hindi siya nakagawa ng himala roon maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Namangha siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. Nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid at tinuruan niya ang mga taga roon. Mga kapatid, ito ay Ebanghelyo mula kay San Marcos, Kabanata 6. Ang ating unang eksena ay ang ating Panginoong Hesus muli na nasa ating harapan at siya'y sinabing umalis, nagpunta sa isang bayan, sa kanyang sariling bayan, kasama siyempre ang kanyang mga tagasunod at sinabi rin sa atin kung kailan yon, araw yon ng pamamahinga. At pumasok siya sa loob ng sinagoga, doon siya ay nagturo at maraming nang mangha sa kanya, sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga ginagawa. Ito po ang mapa ng Galilea na kung saan makikita rin natin ang bayan ng ating Panginoon na kanyang kinalakhan. Saan nga ba siya nanggaling at nagtungo? Ang sabi sa sariling bayan, kaya ating maiisip na mula sa Capernaum na kung saan siya ay nakabase sa kanyang mga ginagawa, nagpunta siya at bumalik sa kanyang bayan sa Nazareth. Ito po isang maliit na bayan lamang at ilang pamilya lang ang nakatira doon. Sinabi nga, nagpunta siya sa loob ng sinagoga sa araw ng pamamahinga o sa salitang Ebraiko ay Shabbat. Sa English ay Sabbath Day. Doon sa loob ng isang sinagoga ang ating Panginoon ay nagturo. Iyan lang isa sa mga bagay na pwedeng gawin sa araw ng pamamahinga, ang sumamba at magdasal at pag-aralan ang salita ng Diyos. Kaya yung ating Panginoon, nagpunta siya ron, nagturo. Manghang-mangha ang mga tao, hindi lang dahil sa kanyang mga sinasabi, pero dahil sa kanyang mga ginagawa. Namangha sila dahil sa kanyang karunungan at himala. Ay, tayo rin ay nagulat. Abay, binanggit dito na hindi lang siya nagtuturo, siya rin ay gumagawa ng mga milagro.
At ang kanilang pagkamangha ay dala ng alam nila tungkol sa ating Panginoon. Abay, kilala nila kung sino yung pamilya ng ating Panginoon. Kilala rin ang mga pangalan ng kanyang mga kapatid na lalaki. Alam din nila may mga kapatid itong babae. At alam nila rin ang trabaho ng ating Panginoon. Ang sabi doon sa ating Ebanghelyo, siya isang karpintero. Ang kanyang tatay, si San Jose, ay isang karpintero. At dahil sa noong panahon nila, ang kalimitang trabaho ng anak ay yung trabaho ng tatay. Pero dito binabanggit ng trabaho ni Jesus, ayon sa salitang Griego ay tekton. Yung tekton na hindi lang gawain ng isang karpintero. Pero kumbaga sa atin, dito sa Pilipinas, ito yung kahit ano pwedeng gawin, tagagawa siguro ang tawag natin, handyman. Hindi lang siya gumagawa ng mga furniture, siya rin gumagawa hindi lang siya nag-aalwage, siya rin ay nagkukumpune, kumbaga. Yan ang trabaho ng ating Panginoon at kilala rin ng mga kababayan niya kung sino at anong pangalan ng kanyang mga kapamilya. Binanggit dito yung salitang kapatid na lalaki. Kita natin mga pangalan, Santiago, Judas at Simon, mga kapatid na babae. Kaya yan ang tanong na marami, aba, may kapatid naman pala ating Panginoon. Hindi ba ito ay taliwa sa ating paniniwala na si Jesus ang kaisa-isang anak ni Maria at ng kanyang ama dito sa lupa na si San Jose? Kailangan natin itong tingnan ang kahulugan ng kapatid sa salitang Aramaiko, Ebraiko at Griego na siyang mga salita na binibigkas ng ating Panginoon. At ito rin yung mundo na ginagalaw ng ating Panginoon. Ano bang ibig sabihin sa kanila ng maging kapatid? Ang kapatid sa mga salitang ito, pwedeng ibig sabihin ay pinsan, pwedeng bayaw, tiyo, tiya, in-laws. Lahat ng iyan ay nasasalamin doon sa isang salita na kapatid. Kaya ang ating paniniwala ay itong sinasabi mga kapatid ni Jesus ay kanyang mga kamag-anak. Hindi naman siguro eksakto yung kapatid sa dugo, pero mga kapatid na ayun nga, ginagamit din natin to sa ating bansa yung mga kapatid natin maaaring tiyo, tiya, bayaw, pinsan, etc. Kaya nga sabi sa Catechism of the Catholic Church, yung ating pangunawa doon sa salitang kapatid ay ito. Sila yung mga malalapit na kamag-anak ni Jesus ayon na rin sa pag-unawa ng lumang tipan. Kaya nga, manghang-mangha sila, kilala nila ang gawain ang trabaho ng ating Panginoon ay isang abang trabaho, kumbaga. At syempre, kilala rin nila yung kanyang pamilya. Kaya dahil doon, medyo nagka-problema sila na maniwala sa ating Panginoon. Kaya nga, ang bigkas ng ating Panginoon, ang propeta iginagalang ng lahat except doon sa kanyang mga kamag-anak at kanyang kapamilya. Ay naalaala ko yung sinabi ni San Agustin sa Latin. Konting kaalaman natin tungkol sa Latin ay ito. Nimia familiaritas, parid contemptum. Ang aking pagsasalin sa salitang Tagalog ay ito. Kapag sobrang malapit, nagiging masungit. Diba? Totoo naman yun no? Yung mga taong malapit sa atin, yung lagi natin kasama, kung minsan yan ang ating inaasar, yan ang mahirap paniwalaan, at kung minsan doon tayo nagmamalupit pa nga. Di ba nga, sinasabi natin na kapag masyado kayong close, yung pa yung laging nasasaktan ninyo o kayo sinasaktan. Kaya hindi siya makagawa ng himala ron ng ating Panginoon. Kasi hindi sila naniniwala sa Kanya. May ibang naniwala sa Kanya, kaya naggumawa siya ng ilang himala o milagro, pero hindi sa lahat. At patuloy pa rin siya nagturo sa mga taga roon. Tayo naman mga Pilipino, meron din tayong mga toxic personalities, characteristics. Diba, kung minsan tayo pang mga kababayan ng aape, kumbaga, we put down on our own countrymen, crab mentality nga. Ako minsan mga backstabber pat mga chismoso at chismosa, ay ito ginagawa natin kung minsan doon pa sa mga mas malalapit sana sa ating puso. Kaya na-imagine nyo,
kung gaano na lamang ang hindi pagpaniwala ng mga kababayan ni Jesus sa kanya. Dahil nga, mas kilala nila siya masyado eh. Kumbaga isa lang yan sa amin eh. Nagpagaling naman na ating Panginoon kahit na ganon ang pagtingin sa kanya. At sabi nga ni San Gregorio ng Nansyansen, para gumaling, dalawang bagay ang kakailanganin, pananalig ng gustong gumaling at kapangyarihan ng nagpapagaling. Yung sa ganang ating sarili, kailangan nating magtiwala. Yung mga kababayan ni Jesus, hindi lahat silang nagtiwala sa Kanya. Hindi automatic na magpapagaling ang ating Panginoon kung hindi tayo maniniwala sa Kanya. At syempre, yung other side noon ay yung kapangyarihan ng ating Panginoon na magpagaling. At wala tayong kaduda-duda dyan. Sa ngayon, tayo rin ay pinapagaling sa ating mga may sakit ng mga doktor. Kaya nag-aral ng tungkol sa mga sakit, sa mga healthcare, at tayo nagtitiwala sa kanila. Pagka nga tayo nasa ospital, hinahayaan natin ating sariling alagaan tayo, turukan tayo kaya, operahan. Di pa yan kasama ang tiwala na kayo'y dadalhin doon sa operating table at bubuksan na inyong tiyan. Kailangan nyo ng tiwala para mangyari iyon. At alam din natin na ang kagalingan natin ngayon nangyayari pa rin sa pamamagitan ng kapangyarihan na mas malakas kaysa sa atin. Mga milagro, mga himala na dulot na ating pananampalataya at panalangin ay patuloy na nangyayari. Mga kagalingan halimbawa na babalitaan at yan reported, halimbawa ay sa Lourdes, Our Lady of Lourdes sa France. Marami doon na nagpunta, napagaling sa kanilang mga sakit, sa kanilang paghingi at pagsampalataya sa Panginoon, nakamta nila ang kanilang ninanais na kagalingan. Yun nga lang, syempre marami ring nagtatanong, ako naman Padre, may pananampalataya. Bakit ako hindi gumagaling? Katunayan nga, hindi lang tungkol sa paggaling. Pero may mga hiniling ako na hindi naibigay ng ating Panginoon. May kulang pa ba sa aking pananampalataya? Kailangan nating maintindihan kung ano ba yung pananampalataya na binabanggit sa Ebanghelyo, gayon din sa pangunawa na ating simbahan. Kaya nais ko na i-share sa inyo yung understanding, pangunawa ni San Roberto Bellarmino tungkol sa pananampalataya. At ang sabi niya ito, huwag nating isipin na dahil sa ating pananampalataya ay siguradong ibibigay sa atin ng Diyos ang lahat-lahat na ating hinihiling. Ito ay isang maling pananaw tungkol sa pananampalataya. Ito yung lagi ko naririnig. Father, dahil malakas ang pananampalataya, sigurado ako na matutupad ang lahat na aking hinihiling. Sinasabi ni San Roberto Bellarmino, break ka lang. Pwedeng hindi. Ipagkalob sa iyo yung nais mo mangyari ayon sa iyong ninanais. Ito isang maling pananaw tungkol sa pananampalataya. Nagpatuloy si San Roberto Bellarmino, ngunit ang pananampalataya ay ang ating pagtitiwala na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan, pinakamadunong, ang kataas-taasan at ang pinakatapat. Father, alam ko lahat yan, naniniwala ako dyan. Makapangyarihan, madunong. At tandaan yung salitang madunong. At syempre, pinakantapat. At nagpatuloy ulit ng ating santo. Dahil dito, nalalaman niya, kaya niya ng Diyos, at handa siyang gawin ang ating hinihiling sa Kanya. At ito matindi. Kung sa tingin niya ay nararapat at angkop ang nais nating makamtan mula sa Kanya. Yung pananampalataya, kasama doon yung ating paniniwala at tiwala sa Kanya na kung tayo magdadasal sa Kanya, alam ng Panginoon yung ating hinihiling at kung ito'y angkop sa atin, ibibigay niya. Kung hindi niya ibigay na ayon sa ating pagkakahiling, nagtitiwala pa rin tayo sa Kanya. That's faith. Hindi lang pananampalataya sa kung anong kayang gawin ng Panginoon, pero yung pananampalataya rin natin sa Kanya kung anong Kanyang intensyon at alam tungkol sa ating hinihiling. Kaya nga, ang aking tanong sa inyo, nasaan bang pananampalataya ko? Nasa milagro ng Panginoon? O nasa kung sino o anong siya?
Siya ipinagtabuyan ng kanyang mga kababayan dahil hindi sila makapaniwala tungkol sa kanyang pagkatao, kung sino at ano ang ating Panginoon. Pero tayo, ang tanong, para sa akin, sino si Jesus at ano ang ipinupunta ko sa kanya? Yung milagro o dahil sa kanyang pagkatao? At syempre, para sa atin, mga nananampalatayang Katoliko, ang ating pinunta ay ang ating Panginoong Jesus. Mahal natin siya hanggang huli. Kaya nga, we are proud to be Catholics. Ito po mga katanungan ko para sa inyong lahat, sa atin lahat, sa mas lalong pagpapalalim ng Ebanghelyo ito. May mga bagay ba na nakakapigil sa akin na magtiwala kay Jesus? Anong pwede kong gawin para makabuo ng isang mundo na puno ng tiwala? At ang pangatlo, anong kalimitan na nararamdaman ko kapag ako'y hindi nagtagumpay sa aking mithiin? At ang mga salita mula kay San Vicente de Paul. Kapag marami kang ibinigay sa ating Panginoon, gayon din karaming biyaya ang iyong matatanggap. Pasalamatan po natin ng Panginoon Diyos sa pagbibigay sa atin ng maiksing oras na ito na pag-aaral ng kanyang Ebanghelyo. Sabay-sabay po tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon namin kakanin sa araw-araw, patawarin sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, panalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon, pagpalain kayong lahat ng Panginoon Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mainit pa ang kape. Sana'y mainit pa rin inyong pananampalataya. Hanggang sa susunod, enjoy the rest of the day. Happy Sunday na rin po.